Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa isa rin nating tagapakinig. Natatawagin natin sa pangalang Edmond. Ayon sa kanya, naganap ang karanasan niyang ito noong siya ay nag-aaral pa lamang sa high school. Doon kasi sa kanilang probinsya noon ay kinakailangan pa nilang maglakad ng malayo para lamang makapasok. Ang lalawigan nila ay itinuturing na kabilang sa mga mahihirap na probinsya noong mga panahong iyon. Na ultimo pati yung itinuturing na pinaka-highway na kalsada nila ay hindi pa sementado. May mga nakakasabay naman siya sa pag-uwi noong mga panahong iyon, pero dahil sa ang bahay nila ang pinakamalayo, kung kaya naiiwan pa rin siyang naglalakad ng solo sa daan. Mabait at masunuring anak si Edmond. Bunso siya sa 5 magkakapatid. Ngunit natatangi siya sa kanila. Magmula sa hugis ng kanyang muka at maging sa kutis. Kung kaya nga, madalas siyang tuksuin na isang ampon. Ang kanilang ama noon ay namamasukan sa Maynila bilang isang karpintero. At maswerte na nga kapag nakauwi ito sa loob ng 1 buwan. Madalas kasi ay pinapadala na lang sila nito ng pera dahil nanghihinayang sa kanyang ipapamasahe sa tuwing umuwi. Katwiran nito, kaysa ipamasahe pa niya, ay kanya na lamang iyong ipapadala daw sa kanila. Bagay na kanila naman iyong naunawaan. At sa totoo lang, ay nasanay na rin sila na sila-sila lang ng kanilang ina ang namumuhay. Nung mga panahong iyon, ay kamamatay lang rin ng isang bata doon sa kanilang baryo. At ang paniniwala ng marami ay inaswang ito. Pagkat biglaan ang pagkamatay ng bata na hindi talaga akalain ng kanyang mga magulang. Dahil wala naman itong anumang sakit at talaga namang masigla. Kaya medyo nakakaramdam ng kaba si Edmond sa tuwing siya ay uuwi mula sa paaralan. Pagkat alam niyang bago niya masapit ang sa kanila, ay mag-isa na lang siyang maglalakad. Isang hapon, habang naglalakad siyang mag-isa mula sa kanilang paaralan, ay may nakita siyang nasa batis. Ang akala ni Edmond ay nanay niya iyon. Pero nagtaka na siya kung ano pa ang ginagawa ng nanay niya doon gayong hapon na. At maya-maya lang ay papadilim na. Kaya sa halip na magpatuloy ay lumapit siya. Habang papalapit ay napansin niyang hindi nga iyon ang kanilang ina. Una na niyang nakita ang likod nitong walang saplot. May kahabaan din ang buhok nito na mga lampas balikat. Dahil naman sa kanyang kuryosidad, kung kaya mas lumapit pa siya. Pagkat gusto rin niyang malaman kung sino iyon. At nagulat siya nang makita ang kalahating katawan ng babae na hindi mga paa, sa halip buntot ng isda ang kanyang nasaksihan.
At nang biglang lumingon sa kanya yung babae, ay namangha si Edmond. Dahil noon pa lang siya nakakita ng ganon kaganda. At tila naakit siya. Kahit nabuntot ng isda ang kalahati ng katawan nito. Pero bigla naman siyang nahimasmasan at binalot ng matinding takot. Nang bigla na lamang mag-iba ang itsura nito. Na mula sa pagkakaroon ng maamong muka ay bigla iyong napalitan ng isang mabalasik at nakakatakot na itsura. Na mayroon iyong maliliit ngunit matutulis ng ngipin at napakalaki ng mata nito. Kaya mabilis na nagtatakbo si Edmond na napabulalas pa siya ng malakas at nabanggit ang mga katagang takbo habang may lupa na halos maiwan sa daan ang kanyang mga gamit sa paaralan. Dahil sa plastic bag lang nakalagay ang mga ito. At iyon na ang nagsisilbi niyang pinakabag. Nang dumating siya sa kanilang bahay, ay nanuyong talaga ang kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay para siyang mapapatira na ng hininga. Nang makita siya ng kanyang ina, ay agad siyang tinanong nito kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit siya putlang-putla at hapo na hapo. Sinabi naman ni Edmond ang kanyang naranasan sa kanilang ina na napansin niya ang biglaang naging reaksyon nito. Kung kaya, agad niya itong tinanong kung bakit. Nakita niyang natigilan ang kanyang ina na tila ba may malalim itong iniisip. Sinabi nitong wala naman at inutusan na siya nito na magbihis at magpalit na ng damit. Nang kumakain na sila ng hapunan ay napansin ni Edmond na tila iba ang kanilang ina. Tahimik lang ito hanggang sa sila ay makatapos. Dati-rati kasi ay nagpapayo pa ito at madalas na nagpapaalaala habang sila ay kumakain. Pero nung mga oras na iyon ay wala siyang narinig na kahit anong salita mula dito. Isang araw, habang papasok ng paaralan si Edmond, ay may nakasabay silang isang babae. Sa tinagal-tagal na niyang nagpapabalik-balik doon, ay noon lamang niya ito nakita. Bigla siya nitong nilapitan habang naglalakad at inalok siya ng tinapay. Kanya raw iyong tikman, pagkat siya pa raw mismo ang nagluto ng tinapay na iyon. At nais niyang malaman kung iyon ba ay masarap. Nahiyang bigla si Edmond. Hindi niya iyon inaasahan kung kaya tumanggi siya. Pero mapilit yung babae at sinabing gusto niya lang malaman kung tama ba ang kanyang ginawa. Kaya kailangan niya umano ang tulong ni Edmond. Pabirong sinabi naman ni Edmond na si Carlo na lang. Kamag-aral niya ito at madalas ring nakakasabay. Pero hindi pumayag yung babae pagkat si Edmond daw ang kanyang napili na tumikim ng kanyang luto. Kaya nung huli ay wala nang nagawa pa si Edmond kundi tanggapin ang tinapay na iniaalok ng babae. Kumagat siya sa tinapay na ibinigay nito at agad naman niyang nalasahan ang linamnam noon. Sinabi niya sa babae na masarap ang ginawa nitong tinapay. Napangiti ang babae
sa kanyang tuwa nang marinig ang sinabi ni Edmond at nagpaalam na ito sa kanila. Si Edmond at si Carlo ay pinagsaluhan yung tinapay na nang hindi na nila kita yung babae ay halos kainin ng lahat ni Carlo ang natira. Parang ayaw na niyang bahaginan pa si Edmond. Kinagabihan ay hindi na nakakain pa si Edmond ng hapunan. Para kasing laging puno ang kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay busog na busog pa siya. Kahit nga nung nasa paaralan siya, ay hindi na niya nagawa pang kumain. Dahil hindi siya nakakaramdam ng gutom. Na para bang wala siyang ganang kumain. Pero ang hindi nila alam ay may nakaambang na palang panganib sa buhay ni Edmond. Dahil nung mga madaling araw ay nanakit na ng gusto ang kanyang sikmura at hindi na siya pinatulog pa nito. Namimilipit siya sa sobrang sakit. Nang asikasuhin siya ng kanyang ina ay naramdaman nito na malamig ang katawan ni Edmond. Bagaman pinapawisan nito ng todo. Nung huli ay talagang naiyak na si Edmond sa tindi ng sakit. Kaya sinabi ng kanilang ina sa kanyang mga kapatid na siya ay bantayan at may pupuntahan lang umano ito. Hindi na alam ni Edmond kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Basta ang natatandaan niya, nakita niyang muli yung babae na nasa may batis sa kanyang panaginip. At nang magmulat siya ng kanyang mga mata, ay nasa tabi na niya ang kanyang mga kapatid at ina. Pinalabas na munang sandali ng kanyang ina ang mga kapatid at nais niyang makausap si Edmond ng sarilinan. Doon ay pinagtapat kay Edmond ng kanilang ina na siya ay inaswang. Bagay na talaga namang ikinagulat niya. Pero mas nagulat pa siya sa mga sumunod na sinabi ng kanilang ina na siya ay isa pala talagang ampon na nakita lamang ng kanilang ina doon sa batis. At yun din umano ang dahilan kung bakit laging wala ang tatay nila. Dahil simula nang mapulot niya si Edmond, ay biglang nag-iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Na para bang nawalan na ito ng gana. Sabi pa ng kanyang ina, ang kanyang nakita doon sa batis ay isang magindara. Na para silang sirena na may maamo muka, pero itinuturing na aswang ng iba pagkat kumakain din sila ng tao. Pero sabi ng nanay nila ay hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabing ito dahil mababait naman daw ang mga ito sa kanya. At sa angkan umano ng mga magindara nagmula sa Edmond. Lagi daw kasi siya noong naglalaba at naliligo doon. At madalas niyang maisip noon ang pagkakaroon ng anak na lalaki. Dahil sa puro nga babae ang kanilang mga naging anak. Ayaw pa sanang maniwala ni Edmond pero pinatunayan iyon ng kanilang ina. Nang sabihin nitong ang mga magindara ang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan na dulot ng aswang. Na kaya pala umalis ang kanilang ina ay upang humingi ng tulong sa mga ito. Dagdag pa nito na iyon din marahil ang dahilan kung bakit siya pinuntirya nung aswang. Dahil naamoy nito ang tunay niyang pagkatao. Gustong gusto kasi ng mga aswang ang kalahating engkanto at tao.
At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.